Are you blessed this morning? Praise God. Let us come to the Lord in prayer and let us bless the name of the Lord this morning. Heavenly Father, maraming salamat po for giving us this wonderful moment, Lord, wherein as a family, as your household, oh God, we can come together, Lord, to celebrate your goodness in our lives, oh God. We can come together to thank you for all the blessings that you bestowed upon us, Father God. Lord, give us an undivided attention this morning, O God. Sayang naman po yung oras namin, Panginoon. Ang aming pagod, ang aming pamasahe, kung pumunta po kami dito, pero distracted po kami. So, Lord, take away all those distractions, Lord, as we have this worship celebration. May we give you, Lord, our focus, O God, and may we receive the spiritual blessings that you prepared for all of us, O God. Thank you so much, Lord, for the opportunity that we are living in a free country wherein we can really express our worship to you, our God and King. Today, Father God, we will dance, we will sing, we will shout for joy because you are worthy to be praised. This is all we ask and pray. In the name of Jesus, all the children of God will say, Amen, amen, amen. Come on, let's give God a big applause this morning. Malakas na palakpakan. Yung may kasamang sigawan. Let us shout hallelujah. Let us shout praise the Lord. Let us shout glory to God. Amen. Handa na ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Handa na ba natin ialay ang ating mga tinig sa Kanya? Amen. Amen. Sabi nga ni Pastor, we are living in a free country. Amen. At hindi lang yun. Simula nang tanggapin mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay malaya na. Kaya ano pang ikaka-discourage ng ating mga puso upang mapigilan natin ang papurit pagsamba sa Kanya? Anong reason? Wala po, sapagkat tayong lahat ay malaya sa pangalan ni Jesus. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay sumigaw ng Hallelujah! Let us sing this song. Come on, let's sing unto the Lord. Let's sing. True.
dito. Acts 4 verse 12. Walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Sino ang pangalan na yun? Can you shout His name? Amen! Kaya nga tunay na sa pangalan ni Jesus, tayo naging malaya, tayo dapat masayang nagpupuri at umaawit sa Kanya. Kaya patuloy tayong umawit. Let's sing! It will see, through that death will rise, through all hearts will praise, through the darkness bleeds, through my heart screams, I am free. Yes, say, I am free. Let's continue to worship His name. Say, oh, you are God, and we lift you up. Keep singing, we'll keep praising, we won't stop. Give me all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. You
yung ginagawa natin dito, practice pa lang yan eh. Kaya nga ang title ng kanta, Endless Praise. Kasi pagdating sa langit, habang buhay, walang pagod, tayong aawit sa Panginoon. Kaya kung pagod na yung katabi mo, sabihin mo, sis, papunta pa lang tayo sa exciting part. Kasi yung exciting part, pagpunta natin sa langit, doon tayo magpupuri. Doon wala nang pagod. Kaya dito pa lang sa lupa, ipakita na natin sa ating Diyos na tayo ready to worship His name for His goodness and mercy na binigay niya sa bawat isa. Amen? Amen. Come on, let's continue to worship Him. For all you brought me through, and now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you, and now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Come on, let's sing. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, The cross before me, my hope on things above. and in Jesus, And in you, Jesus, the best is yet to come. come on, let's sing your presence. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come down, Lord, like never before. Cause I know breakthrough is coming. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. 'Cause I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. Won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. My God, make me a promise, I know. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and it won't stop now. Oh, Come on, let's worship the Lord.
church. Let's welcome the presence of God. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Are you looking for a breakthrough? Na kung saan magkakaroon ng pagbabago sa ating family, na kung saan ang ating pamilya na hindi pa nakakilala sa Diyos ay makakilala. Gusto niyo ba ng breakthrough sa ating buhay? The only way para magkaroon ng breakthrough is to have a deeper relationship to God, to build a connection to God. At isang paraan upang magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala sa Kanya is by reading the Word of God, praying, and of course, giving Him praise. Pagpupuri sa Kanya. Through these songs, pinapakita dito kung gaano ka-powerful si God na gumawa ng miracles. Noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Bagamat tayo mga tao, lagi tayo nagbabago eh. But I thank God because He is consistent. He is faithful. Kaya sa oras na to, buong puso, ako nagpupuri sa Kanya. Kasi bagamat hindi ako perfecto, minahal niya tayong lahat. Yes, let's continue to clap to God. Alam niyo po kung anong tawag doon? Ang tawag po doon, grace. Kasi kung saan binigay niya yung kailangan natin, binigay niya yung salvation kahit na hindi tayo deserving. That's called grace. Ganon yung pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So now, we have the opportunity na makasama siya sa langit. And we have also the opportunity to show Him kung gaano natin siya kamahal through these songs. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Say one time. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflowing this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
of the Lord is near. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is near. Sing it time. The atmosphere is changing now. Here in this place, For the Spirit of the Lord is near. The evidence is all around that the Spirit of the Lord is here. Overflowing this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds. Overflow in this place. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. let's worship the Lord. Surrounded by your love, Jesus. We let you love. Oh, come on, let's welcome our Lord as we sing this song. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. So what's that? Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. So what's that, Spirit? Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. We need your presence. Your kingdom come, your will be done. Here as in heaven. Let's worship the Lord. Surrounded by your love. We need your presence. Let's up to this name. Yes, Lord, hallelujah. We worship you. We magnify your name, for you are the King. You're the only God, Lord God. Hallelujah. Come on, church, let us express our worship. Let us worship the Lord, because He deserves all the glory. He deserves all the worship. He is the only God, the one and true God. Let's welcome here in this place.
Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Fill our hearts with your love. That your love surrounds each and every one of us in this place. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Yes, Lord. It's your love surrounds each and every one of us, Lord. Hallelujah. You deserve all the glory. You deserve all the praise, Panginoon. Hallelujah. Tayo lumapit sa Kanya. Panginoon, we thank you, Lord God. Unang-una, Panginoon, sa buhay na ipinahiram mo sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, for this chance, Lord, na mapapurihan ka. Binigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang makapunta rito at sama-sama makapagpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Thank you, Lord. I thank you, Lord God, for protection na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Sa loob ng isang linggo, Panginoon, pinrotektahan mo kami, Panginoon. Thank you also, Panginoon, sa provisions mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa loob ng isang linggo, Panginoon, in-provide mo yung pangangailangan namin at nandito kami ngayon, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa na naandito ngayon, Panginoon. I pray that you will use us mightily, Panginoon, to serve you, Lord God, and to serve each other, Panginoon. Lord, kayo po nawa, Panginoon, na magturo sa amin, na magkaroon, Panginoon, ng love, Panginoon. Kung paano mo kami minahal, Panginoon, ganun din sana, Lord God, yung maipakita namin sa bawat isa. Sa aming mga kapatid sa pananampalataya, especially, Panginoon, sa mga tao wala pa sa inyo, Lord God. Gamitin mo ang buhay namin upang sila'y makakilala, Panginoon. Lord, I pray na nawa sa aming pag-aaralan, use our pastor, Panginoon. And Lord God, sa kanyang ituturo, hindi lang ito magkaroon ng impact sa aming buhay, kundi, Panginoon, magkaroon ito ng transformation sa aming hearts upang mabago kami, Panginoon. Lord, we thank you and we praise you. Bring back all the praises and glory in the name of Jesus. Amen and amen. Isang masaganang biyaya ho at magpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa dalawang gawain, sa pag-alaala po sa banal na hapunan ng Panginoon. At alam po natin na nag-uumapaw ang banal na Espiritu ng Diyos sa ating kalagayan ngayon. At tanggapin po natin, ang tingin po natin na tayo ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos upang alalahanin po natin ang dakilang bagay na ginawa niya para sa ating kaliligtas, sa ating mga kapamakan na mangyayari bisinsan sa ating buhay. At bago po magpatuloy ako sa ating sa pagsisimula po ay gawin po natin ito na napakahalaga sa bawat buhay natin. Bagamat po ito ay araw-araw, lagi po natin ginagawa. Ito po ay bigyan natin ng pagpapahalaga sa ating buhay at ating pong bigyan ng kalagahan ng katawan ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang dugo na nabuhos doon sa cross. Ganito po ang paalaala, pakinggan po natin.
Kaya nga sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at tubo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namamatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng sanlibutan. Tayo po manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong presensya. Narito po, Panginoon, kayo sa aming kalagitnaan. Narito po, Panginoon, nag-uumapaw ang inyong pagmamahal. At saan man kayo, Panginoon, saan man kami naroon po, Panginoon, kayo. Kaya, Ama, sa umaga pong ito, kayo po ay aming sinasamba. Kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan sa dakilang pagmamahal ninyo sa amin at sa biyaya na kami, Panginoon, ay inyong tinubos sa aming pagkakasala sa pamamagitan ng inyong kaisa-isang anak. At ngayon nga po, Panginoon, muli alalahanin namin ang kadakilaan ito ng inyong pag-ibig. Dahil ito po, Panginoon, ay pinatunayan ninyo sa pamamagitan, Panginoon, ng isang inyong anak na inyong inihandog para sa amin upang hindi kami, Panginoon, mapahamak. Kaya nga po, Panginoon, narito kami, humaharap sa inyo at pupuri, nag-aalay, Panginoon, ng aming buhay. Nawa po, Panginoon, sa bawat oras at sandali ng aming buhay, ito po, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan. Kami po, Panginoon, ay iba't ibang bahagi ng inyong katawan, ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Nawa po, Panginoon, lagi namin itong alalahanin sa aming buhay, sa labas man o sa loob ng sambahan ito, Panginoon. Upang makita ang inyo po, Panginoon, banal na layunin sa inyo po, Panginoon, kaharian. Na kami, Panginoon, ay hindi nyo hahayaan na sa bandang huli, Panginoon, kami lahat ay mapahamak na inyong nilikha. Kaya matulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, na kami, Panginoon, ay magkaisa, magsama-sama, Panginoon. Na sa lahat, Panginoon, ang kaparaanan na ginagawa, Panginoon, namin. Na kami po, Panginoon, ay nagsisikap na matuto, nagsisikap, Panginoon, kami na tumupad ng aming mga natututunan. At tulungan niyo po, Panginoon, kami na magkaroon ng lakas na may paglaban namin, Panginoon. Ang katuruan na amin po, Panginoon, natututunan sa inyong banal na salita. Upang sa ganun, Panginoon, maghari ang inyong pagmamahal. Maghari, Panginoon, inyong kapangyarihan bago man lang, Panginoon, magkaroon ng katuparan, Panginoon, ang daigdig na ito na mayroon po, Panginoon, kaguluhan. Salamat po, Ama, dahil narito kami ngayon upang kami po, Panginoon, ay magsama-sama na alalahanin, Panginoon, ang dakilang bagay na ito na inyong pag-ibig sa amin. At ganoon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na ngayon ay namimigati. Ngayon po, Panginoon, ay dumadanas ng mga pagsubok. Dumadanas po, Panginoon, ng karamdaman. Lahat po, Panginoon, ng problema. Lahat po, Panginoon, ng kabigatan. Maaari po, Panginoon, ng bawat pamilya ay hindi pa nagkakaisa na sa inyo, Panginoon, ay kumilala. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, itinataas namin ang bawat pamilya na naroon dito kung nasa sa labas ng Panginoon. Na ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ay balingan ninyo ng inyong mukha upang sa ganun, Panginoon, ang aming pagbabahagi ng inyong salita ay tanggapin nila ng taos-puso, Panginoon. At sa ganun, Panginoon, mas lalo pang marami ang maidadagdag ninyong maliligtas, Panginoon, pagdating ng araw, Panginoon. Salamat po, Ama. Muli alalahanin namin ngayon ang dakila at biyaya na inyong pinatulog sa amin. Nawa po hindi man kami karapat-dapat, Ama. Sa pagkakataon nito, pagdandapatin namin po, Panginoon, ang gawain ito ng aming katuruan upang ito, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan sa aming buhay na hindi lamang po, Panginoon, ito sinasagawa namin ng paulit-ulit, kundi, Panginoon, ito ay naipamuhay at nababago, Panginoon, kami bilang kami isang katawan na nabubuo, Panginoon, ng isang espiritu na sa amin ay naghahari, lalong-lalo na, Panginoon, sa ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga simbolong ito upang ito po, Panginoon, ay maging kalakasan ng aming lupang katawan at maging kagalingan din ng aming mga natatagong karamdaman. Paghari ka, O Diyos, sa oras na ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sapagkat ito ang katuruan tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y
ipagkanulo, ang Panginoong Isos ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapiro sa iyon at sinabi ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kanin ng tinapay. Ito po yung simbolo ng katawan ng Panginoon Kristo na nabayubay doon sa krus upang tayo po ay iligtas sa ating tiyak na kapahamakan. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang taras ng ubas. Simbolo po yun ng kanyang dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para sa buhay mahugasan sa ating mga karungan. At hindi ko pagpalain ng kanyang mga salita. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong gawain, so tayo ay darako na sa ating pagbibigay. So excited na po ba lahat dito magbigay sa Panginoon? Yeah. So excited po ba kayo? Bakit po kayo excited? Magbibigay. Dahil magbibigay po kayo, excited. Anyway mga kapatid, no? Tingnan po natin na sa Christians, ano po ang naidulot po sa inyo o sa ibang kapwa o sa ibang tao ang inyong pagkakaloob sa Panginoon. So maybe some of you will answer back to me na giving brings me prosperity, which is tama naman po yun. So, and some of you siguro sasabihin din sa akin that giving brings us or brings me a blessing, which is tama din po yun. And some of you will say to me or answer me that giving brings me success, and others giving brings helps to others. Pero in a deeper context po, ano po ba talaga ang dala ng pagbibigay sa mundo ito? So tingnan po natin, no, kung ano po yung dala talaga ng pagbibigay dito sa mundo ito. Dito po sa John 3:16, which is alam ko po na alam nyo na po ito, which is, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, most likely, narinig nyo na po ito multiple times. And this one is talk about pag-ibig or love, mostly ang naririnig nyo. But today, tignan po natin sa ibang perspektibo po ito, perspective of giving. And see how essential po sa araw na to, malaman natin kung ano ba talaga ang resulta o what giving brings to us for we as a Christian or as a church. So today mga kapatid, I want to share to you that God saying us right now that giving brings salvation. So tingnan nyo naman po, di ba? God given His Son to us for what? To bring salvation. So giving brings salvation by means of, ano po yun? So sharing the good news and the gospel of Jesus Christ. So idikit ko lang po doon sa ating laging pinaflash dito, yung mission and vision ng ating church. So alam niyo po ba yung mission and vision ng ating church? So yung mission po natin, yung ultimate goal is to make all disciples. Paano po natin magagawa yung mga kapatid? Each of you has a direct responsibility for that. Bakit po? Dahil alam ko po, naniniwala po ako that God has given you sufficient resources. Amen. You have, God given you sufficient resources sa inyong pong oras. We have 24 hours na oras na binigay sa ating Diyos. So, very sufficient po sa atin yun. And God has given you also sufficient talent. Sino po ba walang talent dito? So, I think every one of here meron pong talento. Wala pong magsasabi sa akin na wala pong talento kasi nandito po kami. And God has also given us a sufficient na kayamanan.
So mga kapatid, gamitin po natin itong mga resources natin to bring salvation to others. So, let's pray to God. Panginoon, maraming pong salamat po Panginoon sa araw na po, Lord God, na pinagkaloob. Salamat po Lord God sa opportunity, Panginoon, na makapagkaloob po sa inyo, Panginoon, upang i-reach out po, Panginoon, ang mga wala po sa inyo, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, that each and every one of us, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, kung ang mga po, Lord God, yung kanilang pinakukunan ng resources, yung trabaho nila, yung negosyo nila po, Panginoon. I pray, O Lord God, that bless them, Panginoon. Lord, tanggapin niyo po, Panginoon, ito po namin pala po sa inyo, at ito po'y magamit, Panginoon, sa pagpapalago, Panginoon, at asa niyo po kanilang, Panginoon, dito po sa lupa. Lord God, ito po ang aming nalangin, salamat, hiling sa makapangyariang pangalan ni Jesus aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for this and watch me your cleansing know. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the endings. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Let's now move to our message. Ano po? Ano kung gusto nyo? Conclusion na agad? O para po mag-pray na tayo and then uwian na tayo? Hindi po. Alright. So let's come to the Lord in prayer. Heavenly Father, salamat po kasi po kahit nawalan ng kuryente, hindi po kayo nawala sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa ganitong pagkakataon, nare-realize namin, Panginoon, kung gaano po kami ka-bless, Panginoon, na sa maraming Sundays, malamig ang pakiramdam namin. At gaano po kami ka-bless, Panginoon, as compare sa ibang mga church, Panginoon, na talagang todo ang init na nararamdaman po nila. Panginoon, sa oras na ito, muli hinihiling po namin, bigyan mo po kami ng undivided attention, Panginoon, na talagang ang puso at isipan namin ay naghahangad lamang, Panginoon, na mapakinggan po kayo. Salamat sa araw na ito, Panginoon, ang pagbibigay mo sa amin ng pribilehiyong makapakinig, makapag-aral ng iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Papurihan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Tayo po ay katatapos lamang sa ating series na You and Your Bible Life. Ikaw at ang iyong buhay, Biblia. Ngayong araw po na ito, excited po ako na mag-share sa inyo ng bagong series po natin. And we're gonna talk about you and your worship life. Ano po? Ikaw at ang iyong buhay pagsamba. Alam nyo mga kapatid, it is interesting to me that number of people, came or come in late to what we call worship celebration every Sunday. Nakakapukaw ng atensyon o nakakakuha ng atensyon at nakakapagtanong ka kung bakit pagdating ng araw ng linggo, marami ang pumupunta ng simbahan, hindi sila dumarating na eksakto sa oras. Marami po ang pumupunta ng simbahan na late. Pakisabi mo nga sa katabi mo, guilty ka. Ano pong sabi? Guilty raw ba? At hindi po nalalayo, kasama po kami dyan. Kasama po kami dyan. Akala po natin, ang mga nalilate na kayo, kasama po kami dyan. Lahat po siguro tayo na danasan na po natin na every Sunday, pumupunta tayo sa church na tayo po ay huli sa eksaktong oras na itinakda po natin. Ano po kaya ang dahilan why many Christians are late 10 to 15 minutes? Nakapagsimula na po ang praise and worship, nakapagsimula na po ang devotion, and yet eto ka pa lang, doon ka pa lang darating. Is it because of what we call management issue? May problema kaya tayo sa oras? Or is it a symptoms of struggling with our relationship with God? Ito kaya ay dahil meron tayong problema sa ating ugnayan sa Diyos. Or maybe,
we don't value it. Hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Or baka hindi natin naiintindihan ang reason bakit tayo pumupunta sa bahay-sambahan. Another thing na nagkumuha ng aking atensyon, many Christians come in the church with their cell phone while doing the worship, they are playing games in their cell phone. Isa pang nakakakuha o nakapukaw ng aking atensyon ay ang mga sumasamba sa church na may dala pong cellphone, walang dalang Bible. Ito ang matindi. Habang nag-worship, sila po naman nag-games. Pakisabi mo nga sa tabi mo, ikaw ba, Tapi? And ito, malungkot, napapansin ko po ito. Yung mga gumagawa po niya, seryosong-seryoso, and most of them, nasa isang sulok. Most of them nasa isang sulok kasi hindi sila pwedeng tumabi sa inyo. Alam niyo kung bakit? Makikita niyo kasi na naglalaro sila. Not unless kalaro ka din. Nakakakuha ng atensyon kung bakit marami ang pumupunta sa simbahan, dala nila yung cellphone nila, pero hindi nila dala yung puso nila sa pagsamba. Ang tanong ko, ikaw ba yon? Mga kapatid, worship is not a Sunday experience. It happens every facet of our lives, every minute of every day. Worship takes place doon sa basketball games, lalo na pag success, nangyayari to sa concert, nangyayari ang worship sa business, nangyayari ang worship kahit po doon sa Apple Store, because we are born to worship. Ang tanong lang, tama ba yung Diyos na sinasamba mo? Kasi sa puso po natin, meron talaga tayong hangarin na sumamba sa Diyos. Sa puso po natin, meron tayong longing to worship our God. But the problem is, because most of us are disconnected with our God, maraming mga tao ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Kaya po, kahit po yung gadget, pwedeng maging dahilan para maging Diyos-Diyosan. Some might worship money, some might worship houses. Yung iba mayroong mga shoe altar, meron silang mga sapatos, mga bags. Yun ang focus po nila. Yung iba naman po, ang focus internet, pwedeng shopping ng shopping sa internet. Pwede naman yung iba nanonood ng porn o ng mga kabastusang panoorin. May mga bata rin, na bata pa, tinuturuan na natin sumamba sa pamamagitan ng internet. Salit na tinuturuan natin ang salita ng Diyos. We worship things, people, celebrities. We worship success. We worship fame. And even ourselves. Kahit nga po sarili natin pwede ho nating sambahin. Every time na nakikita ho natin ang ating sarili sa harapan ng salamin at sinasabi mo, ang pogi-pogi ko talaga, talagang wala nang katulad at wala nang hihigit pa sa kagandahang lalaki ko, na masyado ka ng ang tawag dito, self-conscious, at kitang-kita mo yung sarili mo na wala nang ibang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa kundi ikaw lang. Meron po ba kayong kilalang ganyan? Ha? Kaya pala na late ay dahil napakatagal sa salamin. Sinong matagal sa salamin? Lalaki, babae? Kaya pala na late si Mister. It's because ang tagal ni Mrs. sa salamin. Dapat pala gabi pa lang nananalamin na para hindi na late sa pagsamba. Pero marami po mga Kristiyano, nakakalungkot man isipin, pero ito ang reality. Kasama po sa sinasamba at pinahahalagahan ng mga taong ito na wala talagang pagkakilala sa Diyos, yung kanilang sarili. Worship, mga kapatid, is our response to what we value most. This is the first point that I want you to take note. Ito yung unang-una. Worship is our response
to what we value most. Ang pagsamba ay katugunan natin sa mga bagay na mas pinahahalagahan natin. For example, you value most is what we call money. You value most in your life, your loved ones, or material things. Lahat ng yan pwedeng i-replace ang Diyos. At gusto ko malaman natin that everyone on planet Earth worships. Bawat tao, mga kapatid, ay sumasamba. Worship is an experience, mga kapatid, ng bawat tao. And this experience is pwedeng relationship, a relationship that matters most to us. It's the thing we put first in our lives. Yan po yung worship. Pwedeng yung dream, pwedeng yung kaibigan, pwedeng yung career, pwedeng yung success, pwedeng yung pera, pwedeng yung kasikatan. Whatever is worth most to us is what we worship. Ulitin ko po, kung ano po yung higit na binibigyan natin ng pagpapahalaga, mas higit na pagpapahalaga sa Diyos, ang tawag po dyan pagsamba. Because worship tells us what we value most. Worship determines our action, becoming the driving force for all that we do. Ang pagsamba po, ito yung ginagawa natin. Ito yung, sabi nga, nagtutulak sa atin para sa lahat ng ating gagawin. And believe it or not, mga kapatid, everyone has an altar and every altar has a throne. Tanong ko po, meron ka bang altar sa bahay mo o sa puso mo? As we follow the trail of our time, our affection, our energy, our money, and our loyalty, we will find a throne. Saan mo inuubos yung oras mo? Saan natin ibinibigay yung ating affection? Saan natin ginugugol yung energy natin? Saan natin binibigay o inuubos ang pera natin? Kanino natin binibigay ang ating loyalty? Tiyak sa dulo noon, merong trono. And whatever or whomever is on the throne is what's of the highest value to us. Kung sino yung nakaupo doon sa trono na yon, yun ang pinakamahalaga sa atin. Mga kapatid, kung sino yung naandun sa trono, yun ang sinasamba mo. Of course, hindi naman natin sasabihin na ako, I worship my job. Hindi naman natin sasabihin na ako, I worship my wallet. Wala namang magsasabi at walang aamin ng ganon. Walang aamin na sinasamba niya yung kanyang girlfriend. Walang aamin na sinasamba niya yung kanyang pera o kanyang property. Walang aamin na sinasamba nila ang kanilang trabaho. Pero yung trail, ulitin ko, yung trail, papunta yan doon sa throne. At kung sino yung nasa throne, yun ang sinasamba natin. The trail never lies. The volume of our actions speaks louder than our words. Our worship is more about what we do than what we say. Ang pagsamba po natin ay higit doon sa ginagawa natin as compare sa sinasabi natin. Kasi halimbawa, bigyan ko example. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos. Amen? Amen? Marami po bang tao ang nagsasabi na mahal nila ang Diyos? Amen. Tanong, pag Sunday po ba, marami ang hindi sumasamba? Kita niyo na po. Worship is not about what we say. Worship is all about what we do.
it's obvious kung anong sinasamba mo, depende sa ginagawa mo. Nowadays, nagkakaroon na po ng maling kaisipan, pati po mga Kristiyano nakakalungkot because we thought that singing is worshiping. Kaya maraming mga Kristiyano, even the praise and worship team, of course, hindi po dito sa atin, excited pag praise and worship, pero pag word of God na lumalabas. Napansin ko yan sa convention, napansin ko yan sa gawain ng kababaihan. Marami ang praise and worship team, they were so active in front, pero after nila tumugtog, pupunta yan sa kani-kaniyang tindahan at mga suking kainan, kakain muna, at parang celebrity na pag kailangan tumugtog, kailangan pang hanapin. Buti wala tayo nandito. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya yung action speaks louder than our words. So, ibig sabihin, they are mere performer than worshiper. Tama? At malungkot mang isipin, pero maraming mga Kristiyano, they thought that then, when they sing, they thought that when they play the instrument, they already worship God. No! Huwag niyong ipagkamali na pag kayo ay kumanta, tinaas niyo ang kamay niyo, worship na yon. Of course, it ushers you to the real purpose and real meaning of what we call worship. But singing, playing instrument, and dancing is not the definition of worship. Worship is your lifestyle. Ang worship mo ay yung buhay mo. It is not a song. Worship is not a Sunday thing or church thing. Worship is your lifestyle. Tanong ko po kayo, kumusta po ang inyong lifestyle? Kumusta po ang inyong buhay? Ang buhay po ba ninyo ay buhay pagsamba? Some of the most extravagant worship some of the most extravagant forms of worship are found outside the walls of the church. At alam nyo kung saan yun? Sa lugar ng mga non-Christian. Of course, non-Christians know how to worship better than we do. Pakikita ko sana sa inyo, pero wala po. Wala tayong power, pero ito po yung isa sa mga concert ni Taylor Swift. Kilala niyo si Taylor Swift? Kilala po niyo? Pag kilala niyo po siya, kabataan pa kayo. Pag hindi, mag-research kayo. Ibig sabihin nung may dagdag kayo. Si Taylor Swift, mga kapatid, nagdaos ng concert. And people are going for it. Talagang pupuntahan nila yan kahit gaano kalayo. Alam nyo dito, ang isa lang na masasabi kong kahit gaano kalayo pumupunta para sumamba sa Diyos, Nanay Estrella. Despite of her age, 84 na? 84! Bumabiyahe from Makati to San Pedro. Bakit? Sasamba sa Diyos. Siguro kung iba-iba ito, sasabihin, ay malayo naman, hahanap na ako ng malapit-lapit dito. At ako na may masakit na ang balakang. Masakit na ang mga tuhod. Alam nyo, yung mga non-Christian, napakagaling nilang mag-express ng worship. Kaya nga lang, hindi talaga doon sa totoong Diyos. Maaga silang dumarating. Pila ang concert. Pila talaga po, mga kapatid. Isipin mo, ang concert po, halimbawa, 6:00 ng hapon. 1:00 pa lang nakapila na sila. Yung iba
iba gabi pa lang na andoon na. Why? Because gusto nilang makarating doon sa seats na kanilang gustong maupuan. Tayo naman, kumusta naman tayo? Excited ba tayo pag Sunday? Pila po ba talaga tayo dyan ng maaga? Kita nyo na, hindi tama ako. Mas magaling sila kesa sa atin. They worship God, they worship the world or the artist better than we do. Samantalang tayo, we worship the true living God. Amen? Amen. Sila, ang pila nila maaga pa lang. Tayo, kumusta naman? Tanungin mga kapatid mo, kumusta naman? Late ka ba kanina? Kapatid, kung hindi natin ito nare-realize, it's about time na ma-realize po natin ito mga kapatid. Imagine niyo po ito. Yung concert ni Taylor Swift, makikita niyo po, hands up singing! Bakit? Dahil nandun si Taylor Swift na parang worship leader, tinaas niya ang kamay niya, and all the audience, all the concert goers also lift up their hands. Tayo naman, hindi ko alam maintindihan ko anong meron. Ba't baga hindi natin may tas yung kamay natin, may kulani baga? Ano baga ang problema? Meron bagang meron baga tayong sakit? Meron baga tayong arthritis, mga kapatid? Ito, mga unbeliever to. They really know how to worship. Samantalang yung worship leader natin dito, talagang malat na sa pag-encourage sa atin. Tayo naman, palakpak lang, di pa natin maibigay ng todo-todo. Tataas lang ng kamay, di pa natin magawa. Kakanta lang, di pa magawa. Bakit? Samantalang sila, yung mga unbeliever na to, kung sumabay kay Taylor Swift, si Taylor nga po hindi na kumakanta, yung audience na lang ang kumakanta. Dahil alam na alam po nila yung kantang pinaaawit ng kanilang iniiudulo. Tayo naman po, alam na alam natin yung kanta. Tila baga nagsawa na tayo, ayaw na natin po kayong labi po natin para purihin ang Diyos. Mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, hoy! Gising! Palakpakan natin ang Lord! And so pag nakikita mo yon, listen to me. Pag nakikita mo yung mga ganong concert, anong sabi mo? I wanna be part of that. Gusto ko makapanood din yan. Kaya sa totoo lang po, nung one time, pumunta po ako dito sa ating mall sa Robinson. At nakita ko po yung mga gumagaya kay Taylor Swift. Abay, ang dami rin namang audience. Wala naman si Taylor Swift doon. Yung kanta lang niya, at saka postura lang ang kinakanta. Pero talagang mga audience, sigaw ang maigi. Palakpakang maigi. Bakit? Anong meron? It's because mas magaling silang sumamba kaysa sa atin. Tayo naman, na andito darating lulugo-lugo. Mahinang-mahina. Pag sinabing pumalakpak po tayo, ganito lang palakpak na. Taas ang kamay, ganito lang. Bakit? Anong problema? Diba? Sila, pag kumakanta, sayang-saya, pumipikit pa, na ganito pa yung kamay. Tayo naman nandito malungkot, ganito lang. Bakit? Alam niyo po ba kung bakit tayo narito? And alam niyo po ba, wala man si Taylor Swift doon sa concert na yon, pero the crowd is all together singing. Samantalang tayo po, kumusta naman? Ano nang balita sa atin? Pag nakikita mo yung ganon, nagkikreate sa'yo ng interest. Kaya nga na-capture yung attention ko eh. Di po ba? Second floor, di ba? Nakikita mo, dumudungo akong ganon. Sabi ko ba, wala naman si Taylor Swift dito, bakit ang daming tao? And everybody is singing the same song. Pag nakikita mong ganun kasaya, sasabihin mo, I wanna be part of it! Kaya kahit wala kang alam doon, nakikitayo ka doon, di ba? Bakit? Na-encourage ka eh. Alam nyo dito, para ang mga tao ma-encourage, dapat kayo mismo nakikitaan ng kasiglahan, ng
tinatawag nating appetite in worshiping the Lord. Ganadong sumamba sa Diyos. Tanong ko po, ganado po ba kayo magsumamba sa Lord? Alam nyo, minsan naisip ko, pagka yung mga tinitignan ko po kayo, tapos parang lulugo-lugo po kayo, naisip ko, una, Lord, ano man po ang problema nila, sana tulungan mo sila. Number 1. Number 2, Lord, kailangan po bang painumin ng kape ang mga ito para masigla? Alam niyo, wala na pong kailangan. I-appreciate mo lang at ma-realize mo na ang pinunta mo rito ay sambahin ng Diyos. Ang Diyos ay karapat-dapat ng papuri. Itiyakin ko sa iyo, hands up, and you are going to sing and shout for the Lord. Again, first point mga kapatid, unang punto na nais kong isulat po ninyo, worship is our response to what we value most. Pangalawa po, the second. Ano nga po yung first point po natin? Ulitin ko, kung ano yung higit mong pinapahalagahan, higit kaysa sa Diyos, yun ang sinasamba mo. Ito yung pangalawa. Take note of this. What we worship, we become. What we worship, we become. Sa Tagalog, kung ano ang sinasamba mo, nagiging ganoon ka. Okay? Whatever we worship, we become obsessed with it. Whatever we become obsessed with, we imitate. And whatever we imitate, we become. Kung anong ginagaya mo, nagiging ganun ka. So, if we worship money, we will become greedy. Naalala niyo si Abraham? Anong hiniling ng Diyos kay Abraham na magkaanak? Sino bang anak ni Abraham sa pangako? Ilan ang anak ni Abraham? Ilan ang anak ni Abraham? Madami, isa, dalawa. Nagbabasa ng Bible. Ang anak ni Abraham sa pangako, isa lang. At yun ay si Isaac. Ang anak po niya doon sa kanyang alipin ay isa rin. So, dalawa po yun. Now, anong utos ng Diyos kay Abraham doon sa anak niya sa pangako? Tama. Ano sabi ng Panginoon? Offer your son, Isaac. Tanong, gusto ba talaga ng Diyos na mamatay si Isaac? Hindi. Pero bakit ipinako-offer kay Abraham yung kaisa-isang anak niya? Bakit? To test his faith? Yes. To test his obedience? Yes. But bottom line of it, gusto ng Panginoon patayin yung attitude na pwedeng mas mahalin ni Abraham yung kaisa-isa niyang anak as compare sa sumunod siya sa Diyos. Hindi talaga po gusto ng Diyos na mamatay yung anak niya. Ang gusto lang po ng Panginoon, patayin yung something na naandoon sa kanyang puso na baka mas mahalin niya at dumating sa point na mas pahalagahan niya kaysa sa Diyos yung kanyang anak. And so sa buhay po natin mga kapatid, may mga bagay na kuminsan inaalis ang Diyos. Hindi dahil gusto kang pahirapan ng Diyos, kundi dahil gusto kang turuan ng Diyos na ang focus lang ng pagsamba at paglilingkod ay siya at wala ng iba. Why? Because whatever we worship, we become. So if we worship money, we will become greedy. Kaya kuminsan tinatanggalan ka ng Lord ng pera. Sino po dito ang maraming pera? Tanyo, lahat tayo tinanggalan? Lahat tayo walang pera. Sabi ni Lord, sige, tanggalin muna natin yan. Kasi nagiging dahilan niya ng ng kadamutan.
If we worship sinful habit, it will own us and define us. Pagka po yung ating practices na mali, yan na po ang ating sinasamba. Kakainin ka niyan. Kaya kita niyo po, maraming mga may bisyo ang hindi makawala doon sa tinatawag po nating bisyo. Why? Kinain na sila ng bisyo nila. If we worship a sinful habit, it will own us, and if we worship things and possessions, our life will become materialistic and void of eternal significance. Sabi po ng Psalms 115, verse 1 to 8. Patapos na tayo. Ito na yon. Makinig na kayo. Nakikinig naman. Psalms 115, verse 1 to 8. Look at this. Not to us, O Lord, not to us, but to your name goes all the glory for your unfailing love and faithfulness. Why let the nation say, where is their God? Ang sagot ni David, our God is in heavens, and He does as He wishes. Their idols are merely things of silver and gold shaped by human hands. They have mouth, but cannot speak, and eyes, but cannot see. Verse 6, they have ears, but cannot hear, and noses, but cannot smell. They have hands, but cannot feel, and feet, but cannot walk, and throats, but cannot make a sound. Tingnan niyo yung sinabi po sa verse 8, and those who make idols are just like them, as are all who trust in them. Lahat ika ng sumasamba sa Diyos-Diyosan na ito, magiging katulad nila. We become what we worship. We become what we worship. Kaya kung ang mas mahalaga sa iyo ay material na bagay, magiging materialistic ka. Kung mas mahalaga sa iyo pera, magiging madamot ka. Kung mas mahalaga sa iyo yung girlfriend mo o boyfriend mo, magiging sobra kang siloso o silosa. Ito ang malungkot. Baka bandang muli, pagpalit mo pa ang iyong pananampalataya. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, we become what we worship. At kung hindi tayo magiging maingat, baka isang araw, wala na sa focus mo si God. Ang focus mo na ay ang material at ang mundong ito. Pinag-iingat tayo ng Diyos because we have been created by God and created for Him alone. So dapat ang katulad natin ay ang Panginoon, hindi ang mga Diyos-Diyosan, hindi ang material na bagay, lalong hindi ang pera. Kaya po mga kapatid, two things muna gusto kong ma-realize natin. First of all, mga kapatid, worship is our response to what we value most. Mas pahalagahan natin ang Diyos as compare sa anumang bagay sa mundong ito o kung sino man sa buhay natin. The second, mga kapatid, we have to remember, we become what we worship. Or whatever we worship, we become. Ingat tayo at ating suriin, saan ba nakatuon ang ating pagsamba? Sa trabaho ba? Nakatuon ba ang ating enerhiya sa pera? Nakatuon ba ang ating enerhiya sa mga bagay ng mga mundo? Suriin natin para hindi tayo maligaw. Tayo po lang tayo tumayo at tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Lahat po kami, Panginoon, ay aamin sa inyong harapan. Guilty kami, Panginoon, sa message na to. Tanggapin man namin o hindi, Lord, pero maraming pagkakataon, mas mahalaga ang ibang bagay. Mas mahalaga ang pera. Tanggapin man natin o hindi. Sa harapan ng Diyos, sa harapan mo, Panginoon, marami kaming mga bagay na pinapahalagaan ng higit sa iyo.
And kaya nga, Lord, sa oras na ito, with all our humility, hindi man nakatiklop ang aming tuhod, Panginoon. Gusto naming hilingin, Lord, ang pagpapatawad mo. Lord, patawarin mo po kami. Kung meron kaming mas pinahalagahan sa buhay na ito, nang higit kaysa sa inyo, ibalik mo kami, Panginoon, sa tunay na kahulugan ng pagsamba. Panginoon, salamat sa mga mensahe mong ito, na kung paano, Panginoon, dapat mas higit kami, Panginoon, na magpakita ng extravagant worship as compare sa mga wala pa sa iyo. Ito ay napakalaking hamon sa amin, Lord. Dahil ang sama-sama naming pagsamba ay ekspresyon ng aming personal na pagsamba na ginagawa araw-araw. Lord, salamat sa pagpapatawad mo. Thank you po sa iyong grace. Kasi Lord, kung wala po ang grace mo, wala po kaming pag-asa. Tiyak mapapahama kami. Kaya po salamat, Lord. Salamat sa pagbabalik po sa amin sa tunay na kahulugan ng pagsamba namin sa inyo. Lord, simula ngayong araw na to, kami nangangako, Panginoon, mag-iingat kami, Panginoon. Magiging maingat kami sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu. Babantayan namin ang pagsamba namin dahil ikaw ang lumikha sa amin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming papupurihan. Ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri at pagpapasalamat. Salamat sa iyong pagpapatawad at pagpapanumbalik sa amin sa tunay na pagsamba sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen! Amen! And Amen! Nanatili tayong nakatayo at tayo po'y umawit ng pangwakas na awitin po natin para sa Panginoon. Hindi nga, Panginoon, na anumang gawa na tao ay hindi makakapahal ng Panginoon. Pagkat kayo po, Panginoon, ay kasama namin po, Lord. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawa nito, Lord. Patuloy din kayo nito ang makakala ang bawat sa Lord, maging mga nagsigal. Panginoon, salamat, Panginoon, sa kanyang puso ko yung nawal. Tapos puso sila maglingkod at nag-aalam ng mga kalangkat. At ito po yung maging amin sa awitin, Lord, na aming inihandog sa iyo, Lord. Nawa, Panginoon,
ay partay namin sa iyo ng tunay na pagsasabi kayo. Tunay na Diyos na dapat sampay, Panginoon. Kayo ay dakila, Panginoon. Pagkawat kami, Panginoon, ay maraming mga pagkukulang mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong kapata sa amin, Lord, na sa isang buong linggo, Panginoon, kami po, Panginoon, ay iningatan at pinagtagumpay niyo po, Panginoon, sa mga pagsubok at sulatan ng Panginoon sa amin at pinagdaraanan po. Panginoon, kayo, Panginoon, kasama namin sa lahat. Panginoon, salamat din, Panginoon, sa iyong mga salita, O Lord, na iyong inihayag, Panginoon, sa amin sa umaga. Tulungan niyo kami, Panginoon, na yung mga salita kami hindi lang namin na napakinggan bago sa Panginoon. Ito po, Panginoon, ay sa aming may kapamilya. Sa Panginoon, ay may kalod, Panginoon, ay ito nagtutugunan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat sa aming, Panginoon. Kung paano niyo kami, Panginoon, iningatan patungo sa bahay-sambahan nito, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, aming hiling na yung pag-iingat sa aming, Panginoon. Mula sa aming pag-iingat, Panginoon, sa aming mga takanan. O Lord, nanawa, Panginoon, ingatan niyo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga daraanan, sa lahat ng aming mga sasakyan, Panginoon, kasamahan niyo kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pag-alis namin, Panginoon, sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, itaglay namin, Panginoon, ang iyong pagpapala at walang hanggang kapayapaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ikaso natin ang ating mga kamay at agapin ng kapal. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilo sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ng Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen.